kasaysayan, politikong may kababalaghan ating tuklasin dito sa Historiador. Naiyak ako mga ka-over. Super DM. Lagi nyo tandaan na Happy birthday. kahit malungkot ako, Mami gusto ko Sukla. kayo mapasaya. I love you. Kahit marami akong problema. Marami ka talang problema. May bago kang haharapin na kaso. Mga patawa pa rin yung vlog ko. Maraming salamat mga ka-over. Alam Huwag iiyak. ko na matagal ko na rin kayong napasaya. Maraming salamat. Agoy, tumuloy yung luha ng kulangot na to. Kita nyo yan mga pre. Ramdam mo na ba yung iyong kaso? Magiging kaso? Sige, mambaboy ka pa, mambalahura ka pa. Galingan mo. Diba? Kung si Rafi Tulfo nagiging maingat ka sa pagbanat sa kanya, pero dito sa iba, medyo okay lang na balahurain mo kasi akala mo walang kakayahan na aksyonan ka. Diyan ka nagkakamali. Boy! Kami kanina mga pre, nandun kami kina General Torre, no? Nandun kasama si Mima Alicia, Nino Barsaga, Berador Pikwa, ako, 'di ba? Si Sir Mike, nandun din. At kung eto yung mga fake news sa mga vlogger sa Facebook, vlogger-vloggeran sa Facebook, sa YouTube, humanda na kayo. Magiging katapusan nyo na talaga. Malapit na yung katapusan nyo. At saka, saan ba ito si Super DM nakatira? Visayas yata ito, no? O di kaya Mindanao, no? Mag-prepare ka na muna ng pamasahe mo, maghanda ka na ng pamasahe mo. Ano pa ba? Lawyer mo, kasi may kaso ka, boy. May kaso ka. Binaboy mo yung babae. Ipapagahasa mo yung babae. 'Di ba? Anyway, mga pre, bago po natin ito ituloy-tuloy yung reaction na to. Meron po tayong ano dito, no? Meron po tayong Facebook page dito, mga pre. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre, mga pre, no? At ang ating timberador. Ayan na, meron din po tayong timberador, mga pre. So, eto na nga, no? Bago po tayo magbigay ng reaction dito kay Super DM, nagpunta po kami kanina ng Camp Crame. At eto po yung nangyari doon, no? Atin pong panoorin, mga pre. So, ayan mga pre, nandito po tayo ngayon sa CIDG mga pre. Ayan kasi sinamahan po natin itong kaibigan nating si Mima Alicia. At syempre, nandito po ang kasama natin si Berador Pikwa, Nino Barsaga, at syempre si Boss Mike, no? Nandito rin, sama-sama po kami dito. At yung mga fake news vloggers dyan, nako, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Maghanda-handa na kayo. At hindi lang yung talagang vloggers, pati yung mga vlogger-vloggeran dyan sa Facebook. Yung mga nagpapakalat ng fake news, yung mga nag-share ng mga fake news, yung pagpalagay na nating hindi nyo yan, hindi nyo upload yan pero shinare nyo, tapos may caption na talagang panlilin lang, ay nako, talagang madadali kayo dyan mga pre. So alam nyo, nandito kami ngayon mga pre para sa katotohanan lang, 'di ba? Oo, hindi tayo katulad ng ibang vlogger-vloggeran diyan, no? Or mga vlogger diyan na gumagawa ng kasinungalingan or mga panlilin lang sa mga Pilipino. Tayo hindi po. Dito lang po tayo para syempre sumuporta sa gobyerno at isumbong yung mga nagpapakalat ng fake news, 'di ba? So ganun lang naman mga pre. Oo, kaya congratulations in advance doon sa mga fake news vloggers, no? Congrats in advance sa inyo, 'di ba? Oo, mga ano kayo antitigas ng ulo nyo eh. Oo,
nagsabi na nga yung gobyerno na iwasan yung magpakalat ng fake news, 'di ba? Simula nung naging Pangulo si Digong, natuto kayong mambastos eh. Bakit? Si Digong kasi nagmumure, 'di ba? Oo, pero anyway, idol niyo 'yun eh, 'di ba? Good luck na lang, good luck. So, 'yun mamaya mga pre. Kung may oras tayo, meron kasing kakasuhan dito mga pre, may sasampahan ng kaso na isang mga vlogger, 'di ba? At isang vlogger na yung kumbaga naninira kay Mima Alicia, at doon sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, kasali po sila dito. Sama-sama kayo ngayon. Okay? So yun, at mamaya mga pre, no, mamimit po natin si General Torre. Ayan na. So, congrats nga pala dito kay General Torre dahil na-promote, no. And then yun na nga mga pre, mamaya kita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Okay? So, yun mga pre, andun po tayo kanina kasi seryoso po ito mga pre. Alam nyo, itong mga pagbabanta, itong mga fake news, dapat po siniseryoso yan. Hindi po binabaliwala. 'Di ba? Seryosohin po natin yan mga pre. Kaya pag may makikita kong fake news, ay nako, maghanda-handa talaga kayo. Buisit! Buisit ka! Aning-aning ka! Sampalin kaya kita ng tsinelas! Yung message mo na yan, nakalimutan mo lagyan ng bias technically. Ang gagaling magmasahe niyan, hindi ng katawan, ng isip. Kaya kung mahina-hina ka, madadali ka. Kaya kailangan mong mag-isip-isip. Hanatan ka ng mga idioms, mapapahanga ka talaga. Daig mo pang ginamitan ng pendulum, may hypnotize ka. Para malaman ng mga tao at hindi na mahikayat pa. Ang dami nang naloko ng mga to. Lalo na yung mga batang nagkaroon ng problema sa pamilya tapos sinandalan yung mga to. Katulad na ginagawa nitong tatlong gagi. Ika pa tong mga walang yang to. Mga walang inatupag kundi manggulo. Kung sino mang magpaloko rito, certified bobo. Boljak! 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 Introan mo na, mag-umpisa na tayo. Pero bago yan mga pre, pag-usapan muna natin itong mga, yung patungkol sa pera na nilustay, di umano, nitong si Sara Duterte. At yung mga pangalan na pinaglalagay nila doon na wala namang katotohanan. Okay 1,992 names listed as recipients of the UVP's 254 million confidential funds. Okay, so ilan yung pangalan doon? 1,992 na pangalan. Pero 1,322 did not exist, lacking birth records and other documentation. So, ibig sabihin dito, yung 1,322 na mga pangalan na mga pinaglalagay dyan, ay wala, hindi po tao. Kumbaga, walang buhay. Diba? Kumbaga, gawa-gawa lang. May piatos, tempura, ano pa, at marami pang iba. Diba? So ano to? Bakit ginagawa ito ng Office of the Vice President? Parang ano to nililin lang po nila or nililin lang nila yung mga Pilipino. Meron silang hakbang na ginawa. Okay? Meron po silang hakbang na ginawa na hindi po pinapaalam sa mga Pilipino. Buti na nga lang lumabas yung baho nila. Kasi wala naman talagang baho na may tatago. Paano na yan? Sampalin kaya kita ng tsinelas. Halika rito, makinig ka. Require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yun. Ano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso? Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? We have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the Revised Penal Code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practice. Advise Joseph Andres to shut up. To
we stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of the case of any government investigative agency at any stage of the She's being proceeding. investigated for ATA, anti-terror law, and grave threats. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, Sa tanan nga mga budgets, ang confidential funds mo'y lahi. Ngano tungod ka nag-deal ka mga higala o kinabuhi diha. Pagkuha og mga informasyon didto sa kontra. May labot sa peace and order, may labot sa security, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Muna nga dito sa US, balikon ako dako kay budget ng Central Intelligence Agency. Nga doon na kay gipamutang mga tao dito mahigala. Kanang sa Amerika day, muadto kag mga area nga kuan niya. Di ka pahibaw nga CIA ka is mahibawaan ka patyon ka gyud. Ano man kini man gud mahigala inani spy bitaw nga kuan. Actually dili lalim na nga trabaho. Kung ikaw mga kagalan spy ka, supported ka sa gobyerno, nagdawat day ka og support sa gobyerno imong pamilya, nagdawat nga niipon ka dito sa grupo sa mga NPA panalitan, Abu Sayyaf panalitan, or dito sa grupo sa mga drug lords, to ka dito. Gisuhulan man ka sa gobyerno ana. Maningkamot ka gyud nga di ka mahibawaan. Kay oras mahibawaan ka kay sus ka delikado. Muna nga kung ligoon ang intelligence, motoy mo report may gala nga mo ni among kalihukan diri mo ni mo na. So doon na kay A1 information. Classified information may gala nga gikan sa mong asset nga tuwa dito gyud sa area. Straight to the point. Muna nga kadtong mga tawhana nga gitagaan og kwartas gobyerno, di man to pwede nimong kanang nasa intel mahigala na mga operative sana, like ang handler ana tong operatiba sa army or operatiba sa pulis ka gyud. Pero doon na kay mga asset dito nga gihimo nimo mga asset nga mga civilians ba nga maoy imong gipagsugo dito kadtos la suhulan man to nimo. Inigsuhol nimo, inig hatag nimo kung sa ilang allowance, dito nimo pwede nga imong ilista diri ang ilang tinuod niyan kay Jesus Ginoo ko. Mabita na nga ang acknowledgement receipt, mag-alias na nga dito, may mudawat, isubmit sa kuha, sealed envelope na. Kay mismo ang taga-kuha, dili tanan nga mahibaw na dahil dunay mga code na nang ipanggamit dito. Kay oras og dunay mga makalik dito sa kuha, may nga, si kuhan mo ni, kini nga tao mo ni si kuhan na. May bawaan ka nga, spy day ka, dito ka sa grupo sa ibutan ta Abu Sayyaf. Tuwa ka dito. Nya may bawaan kang spy ka dito, putlon yung liog ni mo ki. Straight to the point. Manang highly confidential na. Classified ka na. Dili ka na pwede nga isulti mo na nga kanang may regres piatos yung utana. Suko kay sila nga nganong ni may regres piatos unsa din wa man ni birth certificate ni may regres piatos. Ala pun pa din na og oise, tempura, ala si chipi og uban pa. Mana ko gingon, dili man sila inosente. Kay kanang mayor's office, kanang governor's office, daghan man eh. Unsa may klase, sila di man kumutuo day nga sila ni gamit sa mga ngan nga tinuod. Uy. Uy mo gamit sa ngan nga tinuod anang klasiha sa trabaho. Kay kanang intelligence ko ng trabaho may gala medyo kuyaw sa ng trabaho niya mura na sa gwanday kanang ang kuyaw na kung ikaw spy ka ba. Nakikuban ko ka dito ngaon mo nangatuog mo na dito spy ka ba sa gobyerno? Bisan nga sa gobyerno actually kana mga to sa pikas pod na po yung mga nasuod sa gobyerno sad nga mga spy pod. Kuyaw na. Alam mo, nakakainis kang nakakaawa. Kaya hindi ko alam kung saan parte ng katawan mo nilagay yung utak mo, bata ka. Kaya bata, isipin mo kung may isip ka pag-isipan mo. Alamin mo sanang maling kaalaman niyang nalalaman mo. Kung talagang matalino ka, bata, patunayan mo. Alubasa sa panlilin lang. Eksperto sa pagmamanipula. Magaling magsinungaling. Magaling magkunwari. Mapagsamantala. O ngayon, alam mo na, ungas? Gusto ninyo ang mga ganitong videos? Mag-like and subscribe at i-click ang notification bell dahil nag-upload ako ng mga videos kada linggo dito sa Toriador.